Amen, amen. Are you ready for the word? Sabi ng Lord, lagi kong pinapaliwanag na every time we come together here, hindi to parang isang religion or isang bagay na nagsasama-sama tayo. Right now, kasama natin si Lord. Hello. And when the presence of God nandyan, humanda ka sa kalayaan. Amen? Kung nasa ng Espiritu ng Diyos ay may kalayaan. Amen? Kaya kung may dinadala ka sa oras na ito, our God, sabi niya, tatay natin siya. He's our Father. Amen? At naparito ka para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Araw-araw. Sabi ng Bible, araw-araw, the steadfast love of the Lord is new every morning. Kaya kung meron kang kakulangan ngayon at meron kang gusto mong paayos kay Lord, no, sa araw natin, kasama natin siya. At itinalaga tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya at lakaran yung pinagagawa niya sa atin. Amen? Kaninang umaga, ganda, no? Hindi tayo aksidente, sabi ni Pastor Benji, kundi pinili ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Panginoon, maging kabahagi ng Kanyang kaharian. Amen? Sabi muli sa katabi mo, pinili ka ng Panginoon. Amen? You must, before we pray, you must be aware, mga kapatid, na dapat lumagay tayo sa isang bagay na kung saan ang Diyos ay naghahari, mga bagay na hindi nayayanig. Dahil sa buhay na ito, lahat po nayayanig. Amen? Amen? No? Kaya mababalitaan niyo yung mga balita sa mga bansa, nagkakaroon ng tinatawag na pagyanig, na shake sila. Sometimes our financial, yung family natin. No? If we are not aware, no, sa mga bagay na pangmundo nayayanig, pero may mga bagay na hindi nayayanig. Are you with me? Mga bagay na hindi nayayanig, ayan yung mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya mas bigyan yung halaga yung mga bagay na hindi nayayanig. Amen? Stable ka ron. Immovable ka ron. Protected ka ron. You have nothing to worry about because you know our God. Kapag gumawa, hindi nayayanig yan. Tama? So sa araw-araw ng buhay mo, mas kumapit ka ron sa mga bagay na hindi nayayanig. Hindi naman pinagkakait sa atin ng Diyos yan. At yan ay ibinigay sa atin. Tama po? Sabi ho ng Hebrew 12. Tingnan po natin Hebrew 12 sa Tagalog siguro. Before I pray, no? Hebrew 12 verse 27. Hallelujah. I know the Word of God is here para ma-revive tayo. Habang dinidisiplina tayo, hindi yan. Verse 27. Ang katagang minsan pa. Sabi mo, minsan pa. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat na nilikha niya na nayayanig. Amen? Nayayanig, aalisin niya. Minsan pa, no? Sabing ganito, para nananatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Naintindihan nyo? Isa may mga nangyayari kayo para dumarating sa buhay natin na pagsubok na yumayanig. Amen? Isa pinahintulutan ng Diyos pero inaalis ng Diyos yan para malaman mo yung mga bagay na hindi nayayanig. At yan ay sa presensya ng Diyos. At yan ay salita ng Diyos. Mga bagay na okay. Alam natin na nangyayari sa paligid natin, mga nayayanig, mga bansa nagkakagulo. Manood ka ng balita, nayayanig ka. Bisa sa pamilya mo, nayayanig ka. Amen? Pero sabi ng Panginoon dyan, no, ang lahat na nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. May mga bagay kasi na nilikha ng Diyos, no, na nayayanig sa buhay natin. Nalalaman mo ngayon, nayayanig ka para malaman mo yung mga bagay na hindi nayayanig. Na hindi nagsishake. Kundi ang kalooban ng Diyos. At ang salita ng Diyos. Amen? Lahat ng bagay maglalaho, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman.
Kapit ka sa salita ng Diyos. Amen? Sabi ng sumunod na verse dyan, no? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? We are here to worship God, give thanks to the Lord. Amen? Dahil, bakit? Dahil kabilang tayo sa kaharian niya na hindi. Woo! Amen. Na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. That's why we are here, worshiping God, thanking God, because you belong to a kingdom that cannot be shaken. Palakpakan nga natin si Lord. Kaya kailangan magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa sa ating Diyos. Dahil pag naintindihan natin kalooban niya, yung kaharian niya, yung mga bagay na yan ay hindi mayayanig. Kahit anong gawin ni Satanas na pangloloko sa atin o mga binabato sa atin, sabi nga, even the gates of hell cannot prevail in the kingdom of God. Kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Nagpapasalamat tayo na born again tayo. Nakita natin ang Panginoon, kabilang tayo sa kaharian na hindi nayayanig. Dahil ang Diyos na nag-establish niyan, ang Diyos na makapangyarihan, na kailanman hindi mayayanig. Huwag mong ipagpapalit ang paglilingkod mo sa Panginoon. Hello? Kasi may mga Kristiyano pinagpapalit din na yayanig. Hindi rin nakalagay dun sa kaharian ng ating Panginoon. Binanggit kanina ni Pastor Benji, ano ba ang kaharian ng Diyos? For the kingdom of God is not food and drink. Amen? But righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So, in the Holy Spirit, may pagkamalalim na relasyon sa Panginoon. Kaya mga ilang araw, medyo pinapasadahan ko na ikaw ay pinili ng Diyos, hindi ka taga-mundo dahil kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Pinaliwanag ko yung tatlong klaseng pagkatao mo, yung laman, yung kaluluwa at espiritu. Bigyan mong importansya yung espiritu mo, your new creation, your born again life. Amen? Hindi nayayanig yan. Tama? Kung mananatili kang bagamat sa mga problemang dumarating sa buhay mo, ay marunong ka lumapit sa Lord at mabubuhay ka ron sa espiritu ng kaharian ng Panginoon na nasa atin. Sabi nga nun, righteousness, peace, and joy. You have nothing to worry about. Masira man, although our physical body ay naluluma, pero your inner man is renewed day by day. Hello? That's what Christianity is all about. You belong to the kingdom that cannot be shaken. Tama? Kaya ang Kristiyano, alam ko may mga pagsubok sa buhay yan. Pero kung kilala niya kung sino siya at kung kanino siya nakabilong na kay Lord, hindi kayang daanan ng mga bagyo sa buhay yan. Amen? Magagawa niya dahil kabilang siya sa kahariang hindi nayayanig. Tama? Kaya strive to live. Tingnan niyo po ako, strive to live in the Spirit. When I say live in the Spirit, kapatid, medyo ito'y nakakalimutan ng mga Kristiyano. Magbasa ka ng Bible, manalangin ka. Hello? Mag-share ka, mag-worship ka. Things in the Spirit. Things in the natural, in the Spirit realm, na malaya tayo nakakapasok. Kapag ikaw ay nalulungkot, basahin mo ang Bible, palalakasin ka. Tama ba? Kapag ikaw ay may problema, huwag kang papadaya sa kaluluwa mo, sa emosyon mo, at dulugbukin ka ng kaaway. Doon ka sa kahariang hindi nayayanig. Na kung saan idedeklara mo ang kabutihan, ang miracle, ang kagandahan ng Diyos. And God will give you the strength sa buhay mo. And this God we are serving, sa isang kingdom na hindi nayayanig, yung Diyos na pinaglilingkuran natin dyan, napaka makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Walang mahirap sa Kanya.
Tama? You are serving a king who is mighty. Great love na binibigay sa atin. At sinabi niya, ano man ang hilingin niyo sa akin gagawin ko ayon sa kanyang kalooban. Amen! Palakpakan nga natin si Lord. Tandaan niyo mga kapatid, kung hihiling tayo sa kaharian ng Diyos, papakinggan niya. Paliliwanag ko lang, pero dapat yan ayon sa kanyang kalooban. Tama? Mag-request sa Lord, pag tataya po ako ng numero dito, payamanin mo ko. Hindi niya kalooban yun. Amen! Hindi kalooban ng kingdom dito yan. Tama? Lord, yung taong yan, napaka yan, paghirapin mo nga yan. Mga bagay na hindi kalooban. Dahil sa kaharian ng Diyos, alam nyo, dyan natutunan natin kung nagbabasa kayo ng Bible. Amen? When you read the beatitude of Jesus Christ, mapalad ang mga taong ganito, mapalad ang mga, this is the kingdom of God. Mapalad yung mga taong mapagmahal mapalad ko sila sinisiraan, sinasabihan, okay lang. Mapalad yung taong mapagbigay, mapagpatawad, huwag ka mapahusga. Husga ka ng husga, ikaw pala may problema. Tinuro ni Jesus yung kingdom. Amen? Hello? And that kingdom shall not be shaken. Mananatili kang matatag at ang pagpapala ng Panginoon ay nasa iyo. Tinanong minsan ng mga Pariseo, asan ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay nasa sayo. Nasa puso mo. Kaya sinasabi natin sa revival, no? Magkaroon tayo ng tamang pagsunod sa Panginoon sa kanyang kaharian dahil tinawag kanya para maging bahagi ng kanyang kaharian. At kumadating sa buhay mo ang pagyayanig. No? Wala namang ginagawa, mga pagsubok sa buhay natin na minsan binabato ng kaway, natural lang naman yan para makita mo yung bagay na hindi nayayanig. Amen. Sino may sabing mahina ka? Sino may sabing wala kang magagawa? Sino may sabing marumi ka? Nilinis ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos, binilang ka niya sa kaharian, gagamitin ka niya. Amen. At yan yung bagay na magpapalakas sa iyo. At hindi kayang yanigin yan ng sanlibutan. Magpasalamat tayo sa Lord. You are here to serve the Most High God. Amen? Anak ng Diyos. It's a privilege to serve God. Tama? Kaya sa buhay Kristiyano natin, kapatid, if you want to be revived, medyo magkaroon ka ng paglalim sa pagkilala natin sa Panginoon. May kausap ako? Huwag ka maging shallow. Dahil si Lord binigay na lahat. Binigay na lahat. Namatay siya para alisin ang kasalanan mo. Let me tell you, ang kasalanan mo mula ng pagkabata hanggang ngayon, wala na. Because of the blood of Christ. Amen? Because of the sacrifice of Christ. Binilang kanyang matuwid. At ginawa kanyang, binigyan niya kanyang karapatang maging anak ng Diyos. Tama? Yun ka eh. Kaya dapat mo malaman mo yung kaharian na ginagalawan mo. May kausap ako. Hindi ka anak ng dyablo. Yung mga dyablo sa mundo, sige lang. Ang kaharian nila kadiliman. Ang kaharian nila pagkaalipin sa kasalanan. Ang kaharian nila, ngunit ang kaharian ng Diyos ay kaliwanagan. Tama? At ikaw ay inilipat mula sa kaharian ng kadiliman hanggang sa kaharian ng kaliwanagan. At ngayon, meron ka ng entrance. Let me say, meron ka ng visa para alamin, kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin mo si Lord. Tama ba? Hindi pa pwede tayong born again ka at wala kang ginagawa. Hindi mo kinakalala yung Diyos na nagmahal sa'yo. Hindi mo inaalam marami pang sorpresa si Lord sa'yo. Huy! Marami pang power gusto ibigay si Lord sa'yo. Do you understand? Marami, gagamitin pa ni Lord ang buhay mo. Kaya ka pa hindi kinukuha eh. Gusto mo na bang kuhanin ka na? Wag. Ano ba dahilan? Ba't ka pa nabubuhay? Ligtas ka na naman.
Baka may plano si Lord sa'yo. Tama? Ngayon kilalanin mo yung mga bagay na sa kaharian niya. Dahil dito ka nakabilong. Kasi kapag pupumilit ka rito, you will be struggle. Because you are not belong in this group. You are being separated by God. You are being chosen by God. Strive to live for this kingdom. Kasi that kingdom is for eternal. But on earth, tinuturo ni Lord yung kaharian niya. Kung nagbabasa ka ng Bible, ang dami, binasa niya yung maging buhay mo. Amen? Sabi ni Lord, mangaral ka, go! Yung papatungo ng kamay mo, gagaling. Amen? That's the people who belongs to God. Hindi pa pwedeng steady ka lang at wala kang gagawin. The enemy will deceive you. Tama? Kensya na kayo, madala ko magsabing tama. The enemy will deceive you in your mind. Sige. Mag-Facebook ka na lang. Ubusin mo buhay mo sa trabaho mo. Ubusin mo, wala kang panahon kay Lord. Nako, makikita mo buhay mo na lang para laging struggle kasi wala ka doon sa kingdom eh. Dito ka nakalagay eh. Kaya sa paglapit sa Panginoon, nakikinig ba kayo mga kapatid? Nakikinig ba kayo? This is the reality. Hear this. Lumapit ka kay Lord. Kilalanin mo ang Diyos na naglikha sa iyo. Bakit? Marami pa siyang ibibigay. Marami pa siyang tagumpay na ibibigay sa iyo. Yung mga struggle mo sa mundo, nahihirapan ka, God will give you the key. Amen? Kaya sa buhay na isang Kristiyano, pakinggan nyo to, mga minamahal ko, medyo may paglalim. Ano yung paglalim, pastor? Meron kang initiative. It's now about you to walk with God, to know God. Alamin mo siya. Amen? Kilalanin mo yung tumawag sa iyo. Hindi pa pwedeng wala kang gagawin. Kasi pag wala kang ginawa, yung kabilang kaharian ang papasok sa iyo. Dadayain ang pag-iisip mo, okay lang ganito. Wag lang ganito. Ngayon struggle ka, hindi mo malakaran yung kabanalan. Bakit? Binibigay naman ni Lord yan. That's why God gave the Holy Spirit. Para makilala natin siya. Napakabait ng ating Diyos. Kung kulang ang kaalaman mo, sabi niya sa James, lumapit ka sa Kanya, bibigyan ka niya. Sino lang ba ang pinupuno at binubusog? Yung mga nauuwaw at mga nagugutom. Amen. Kaya sinabi niya sa kaharian niya, tinuturo niya to. Sabi ni Jesus, ask, hingi. Amen? At kayo'y bibigyan. Humingi ba kayo? Mga bagay ni spiritual, kumakatok ba kayo? Hinahanap ba natin ba siya? Seek and you shall find. This is in the world of kingdom. It's up to you. Amen. Kanina nag-uusap kayo ni Pastor Tony. Nadaanan namin si Maria, si Martha. Alam niyo yun? Alam niyo yun? Amen! Dalawang klase ng paglilingkod, pero isa na pagod. Tama? Dahil naglilingkod siya sa pamamaraan niya. Pero tong si Maria, umupo sa paanan ng Diyos. Umupo sa paanan ng Diyos. Nakinig kay Kristo. Lumapit a relationship. Pero isa, medyo gusto naman niya maglingkod. In a way, magmamakasibag siya. Pero deep inside, ayaw niyang kilalanin si Lord. Sa kanyang pamamaraan, gusto niya maglingkod. Tama ba? Baka may ganito rito. Naglilingkod ka, okay, gusto mo. Pero sa king, hindi ka busy. Sa kingdom, okay ka. Naintindihan niyo? So, dapat may malalim kang pagkaunawa. Sabi dun sa Luke 10 natin, pakilagay nga, Luke 10 verse 47. Tingnan lang natin kapatid ha. Hallelujah. Yung kay Maria, ano po ba yun mga kapatid? Luke 6 verse 47, tama ba ako? Hindi. Luke 10? Luke 10. Anong wala? "46. Pwede bang palitan na ito? Di ba, may papakita lang ba ako? Go.
ngunit isang bagay lang. Taas mo konti. Pakita ko lang po kapatid ha. Hallelujah. 39 o 39. Tingnan natin. Okay. Okay, verse 40. Tingnan lang natin. Pero si Marta ay abala. Hello! Maraming Kristiyano, abala. Nakaka-relate? Abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus. Sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan? Ang kapatid ko nakaupo lang daw. At hinahayaan akong gumawa ng lahat. Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Ito, napagod na si Marta. Mga kapatid, ano bang klaseng pagsisilbi? Kasi tinitingnan ko rito, Marta wants to serve God in His way, flesh. Okay naman naglilinis ka dyan. Okay naman umaawit ka rito. Okay naman. Pero kung wala kang intimate, hello? Wala kang malalim na pagkipag-ulayaw sa Panginoon, kapatid, baka mapagod ka. At saka minsan, kapag ikaw ay naglilingkod lang sa sarili mong pamamaraan, may mga reklamo maririnig sa'yo. Ba't naman siya? Gaano lang ako rito eh. Ako na nga nagluluto, ulugano pa sila. Lilinis na ako. May mamanggi niya serving eh. I give my life. Oy, ako nagpa-program ako rito. Pagod na ako eh. But look at this Martha or Mary. He sit at the feet of Christ. Yung kagad ang inuna niya eh. Amen? May kausap ako? No, kaya please serve God in a way inside of you. Dapat may lalim ka kay Lord. Ang ibig ko sabihin, may pagkakilala ka kay Lord. Your spirit knows God how to sit in the feet of Christ. Sabing ganun dito, na kaya tinulungan niya ako. Verse 41, pero sinagot siya ng Panginoon. Ano sinabi ng Panginoon? Marta, Marta, hindi ka mapalagay. Abalang-abala ka sa maraming. May date ako. Hindi, unahin ko muna to. Malaki kita rito. Hindi mo na ako atin na linggo, may swimming. No? Sabi kanina umaga, I was blessed. Ano ba priority mo? Si Lord ba? Kapatid, kung pag-aaralan natin ang karyan, unahin mo talaga si Lord. Pwedeng unahin yung mga bagay. Dahil ito na sinabi ni Lord, masyado kang abala. Baka meron dito nagsiserve sa ministry mo, abala ka lang sa ministry mo. Pero dun sa king, wala kang time. Amen. Nakikinig ba kayo mga kabataan? Nakikinig po kayo? Mga may ministry. Kasi ang danger lang dito, baka mapagod ka. Baka magreklamo ka. Dahil hindi talaga nararanasan mo yung relation kay Lord. Yung paglilingkod mo ay parang pamamaraan mo lang. Sorry for the word, baka pakitang tao ka lang. Amen. And the word of Jesus, verse 42, sinabi ang ngunit isang bagay lang, dalawa, tatlo, isang bagay lang. Amen. Amen. Isang bagay lang ang kailangan. Church, here, isang bagay lang ang kailangan. At itong pinili ni Maria, mas minabuti ito nang mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Amen. Tinry mo na bang umupo sa paanan ng Diyos? Tinry mo na makipag-iyakan kay Lord at bigay mo ang puso mo? O baka pagbigay mo, Lord, inaantok na ako, pasensya ka na. As may time na gagawin ka, Lord, ang ganda ng episode ni Tanggol, ilan I have to. Lord, meron pala akong appointment dito. See? And you are serving God. Hindi ko sinabing masama yan, pero winawarningan kita. Baka mapagod ka. At sabi mo kay Lord, Lord, di ko na kaya ang ministry. Why?
hindi ka umuupo sa paanan ng Diyos. Pastor, ano po ba, paano yung umupo ng paanan ng Diyos? Sa panahon natin ngayon, you have to read the Bible. You have to pray in the presence of God. That's why we call born-again Christian is a relationship. Tama? Baka hindi mo pa tinatry ito, kapatid, sina-challenge kita. Kapag tinry mo to, ninasa ng puso mo to, sabi ni Lord, hindi ko natatanggalin sa puso mo yan. Amen? Kapag nagbabasa ako nagme-meditate ako. Alam mo, sabi sa akin ng Lord, anak, magbigay ka pa ng lalim sa akin. Give me more time. Amen. Kaya I read the Bible. Pagising ko kaninang umaga, I pray. Not because of religious thing, because I have to face my God and my King. Para hindi ako manghina sa mga ministry ko. Para hindi ako mahirapan sa ministry ko. Because the Lord will sustain you. If you want to live a life that is pleasing to God, go. Sikretohin mo si Lord. Huwag yung may nakakakita. It is between you and God. Yan ang puso ni David, kaya tinawag siyang pusong katulad ng Diyos. Amen? Amen! Sabi ni David, one thing is needed, one thing I desire. Isang bagay ang nararapat na upo ka sa paanan ng Diyos. Sino inuupuan mo ngayon? Asawa mo? Anak mo? Trabaho mo? O si Jesus? Hindi ko naman sinabing masama yan. Okay yan, basta uunahin mo lang si Lord. May kausap ako. Now I'm telling you this night, the secret, what Martha did. Alam niyo, kapag iba close mo si Lord, kaya yung dalawang magkapatid magkaiba ang ano ni Jesus Nung dumating si Jesus, na namatay ang kanilang kapatid na si Lazaro, no? Unang lumapit si Martha, Panginoon, kung dito sana kayo, buhay sana ang aking kapatid. Oo, mabubuhayan. Sabi sa huling araw. Sinagot niya lang si Martha. But when Mary come, nung dumating si Mary, parehas naman ang sinabi ko, dito lang kayo na buhay. Napaluhod na naman si Mary. Alam nyo, hindi na kayanan ni Jesus. Umiyak. Nabasa nyo? The shortest Bible verse, Jesus wept. Sa harapan ni Mary, kilala niya kasi si Mary. Amen! Amen! Bino mo, mapaiyak mo yung Diyos. Mapaiyak si Jesus. Awang-awa siya kay Mary, full of... Kasi iba ang bonding nila ni Mary. Amen? Tingkay sa akin. Church, hindi mahirap yan. Tingkay sa akin. Decision lang. Decision lang. Sasabihin sa'yo ni Satan, di, mahirap yan. Di, kasi takot si Satan Kapag ikaw kasi lagi malapit kay Lord, pakinggan mo to, kapag ikaw malapit kay Lord, lagi mong kausap si Lord, magiging kamukha mo si Lord. Matatakot si Satan sa'yo. Amen. Are you with me? Kung gusto mong ikaw ay maligaya na nag-aabang ng worship every Sunday, at gusto pang umattend ng every Thursday because you want to fellowship with God, you want to honor the Lord, you want to worship God, walang ahad lang sa'yo. Dahil alam mo, ang pakikipag-isa mo sa Panginoon ay tunay. Kapatid, paalala, hindi na mawawala sa'yo yan kung susubukan mo. And I pray this night, may sumubok. Hanapin si Lord, basahin. Mag-worship kay Lord. Andyan lang si Lord. Di nawawala. Di kayo niiwan ni Lord. Amen? Kasi yung problema natin, laziness We don't want to give life to Jesus. Mas priority mo yung ikaw na susunod. Ang hirap kasi. Alam mo sa Lord, hindi pa pwedeng ikaw ang masunod. Siya ang masunod. And many Christians praying, Lord, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako nito. It's not you, it's me. Hindi yung kalooban mo. Kalooban ko ang dapat masunod.
Sabi naman, pag inuna mo naman siya, idadagdag niya lahat eh. Maliwanag ba yun? Maliwanag ba yun? So be a smart Christian. You have to understand. May kausap ako? Church, upo sa paanan ng Diyos kahit pagod. Make the Spirit give you strength. Pagod ka, tapos biglang lalapit ka kay Lord. Pumasok ka sa banyo, sinarado mo, nakipag-fellowship ka kay Lord. Hello? Lord, I worship you. And then the Spirit of God, the kingdom of God, righteousness, peace, and joy will overflow you. Amen? And in the presence of God, luluha ka na lang. Bakit? Hindi ka lumuluha dahil sa may nagawa kang kasalanan. Lumuluha ka dahil sa presensya ng Panginoon. Dahil sa Espiritu niya na nagbibigay sa'yo ng kalakasan. One-to-one with God. At kapag yan sinanay mo, sabi niya, hindi ko natatanggalin sa'yo yan. Amen? And when that thing happens to you, grabe, humanda ka sa ministry, sa miracle, at sa buhay na mababago sa'yo. Because the moment you come to God, He is a consuming fire. He will change you. Amen? What you are doing is sacrifice. Sometimes we sacrifice. Binigay ni Jesus ang lahat, nagsakripisyo siya. Tama? Wala siyang itinira. Malinis ka lang, maging banal ka lang, maging bahagi ka. Now, it's about for you, time to sacrifice your life for Jesus. What sacrifice? Para gamitin ka niya. Anong mahalaga sa buhay natin, kapatid? Ang yaman ng mundo ay yung gamitin ka ng Panginoon. Amen ba? Kasi sinasabi ko sa mga anak ko, worship team kayo, mga anak, magbasa kayo ng Bible. If not, you will be deceived by the enemy. Amen. This is Christianity all about. Lumabas yung Kristo rito. Andiyan naman yan eh. Amen ba? But he's looking for time. What is the real definition or spelling of love? What's the real spelling? T-I-M-E. That's love. Give your time. Amen? No, nasubukan ko rin yun ng kabataan. Ako natanungin nyo. Hindi ako masyado bibigay kay Lord eh. Nagseserve lang ako. Pero hindi ko maranasan yung joy. I'm still struggling. Inaalipin ako ng kasalanan. There's no freedom because only in the presence of God ang magbibigay ng freedom sa atin. Are you with me? Huling revelation ko nga kay Lord, anak, lumalim ka sa akin, may inihanda ako sa'yo. Nabigla ako in my personal life. And as for me, sabi ko, it's an honor to serve you, Lord. Who am I? Sino tayo para sabihin natin, Lord, wag muna. Bisa ininisip ko nga sarili ko, nakikinig ba kayo? Saan ka ba nang galing? Wala ka naman pinanggalingan eh. Saan ka ba nagmula? Bigla ka lang na lumabas. Tama ba? Tama ba? Bigla ka lang naman lumabas. Bigla ka lang dumating dahil pinlano ng Diyos magkaroon ka ng buhay. Tama? Lumabas ka sa mundo. Ano pinagmamalaki mo sa buhay mo para hindi mo sundin si Lord? Ano yung bakit pinaglalaban mo sa buhay mo para hindi mo sundin si Lord? You are nothing. God made you and shape you for His glory. Nasahin mo yung mga glory dahil yan ang buhay mo, kaya ka nabuhay. Ngayon, nagbibigay siya ng step. Nagbibigay siya ng pamamaraan. Umupo ka sa Kanya. Pinipilit mo umupo para mapigil. Do this. Dahil yan ang buhay mo, kapatid. Huwag ka masyadong busy sa trabaho mo. Huwag ka masyadong busy sa mga ginagawa mo. Nakakalimutan mo na yung lumikha sa'yo na may plano sa'yo. Tama ba ako? Wala ka naman pinanggalingan eh. Ano may pagmamalaki sa buhay mo? Ba't mo sinasabi, Lord, wag ako, wag ako. Who are you? It is God who made you. Ba't hindi mo maibigay sa Diyos? Eh kung hindi ka naman pinanganak sa mundong ito, wala ka. Pero may Diyos na binuhay ka para sa Kanyang glory. Kaya kapatid, sa inyong pagtutugtog mga kabataan, samahan nyo ng paglalim sa paglilingkod. Hello mga kabataan. Baguhin ang inyong pag-iisip. Mabahagi kayo sa kaharian ng Diyos. Mabigyang kaluguran ng Diyos. Ito buhay natin. Bigyang kaluguran ng Diyos. Hindi ang ating sarili. Lilipas yan, mawawala yan.
wala tong kaharian na to. Pero ang kaharian ng Diyos mananatili magpakailanman. At ang sinasabi niya, kapag naging faithful ka, well done. Amen? Naglingkod ka para sa Kanya. Church, tingin kayo sa akin, wala namang ibang sikreto. Hindi sa ilan 10 taong kang Kristiyano, marami kang alam. Ang sikreto ay yung lagi kang lumapit sa Panginoon. At naririnig mo ang tinig niya. Amen! Amen! It's not the silver vessel. It's not the golden vessel. It's the yielded vessel. Nag-yield kay Lord. Umaasa sa Panginoon. Subukan mo si Lord, ang sarap. Kaya nga sabi niya, subukan mo lang. Hindi na aalisin sa yan. May nakikinig ba sa atin dito? Hindi na aalisin sa yan. Subukan mo lang. Lord, totoo ba yung sabi ni Pastor? Halika nga, Lord. And then the Holy Spirit will move upon to you. Ang tinitingnan ni Lord, desire. Wala akong pakialam kung mahirap, mayaman ka, may pinag-aralan ka, wala. Matanda, bata ka. Pero ang presensya ng Diyos, ang babago sa buhay mo. Hello. Hello. Minsan tinanong ko bakit may mga Kristiyanong nag-i-struggle. Totoo naman, may nag-i-struggle. Nag-i-struggle sila sa buhay kasi hirap na hirap sila. Pero may salita ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa, I think 2 Corinthians 12:9. Tama ba, Pastor? No? 2 Corinthians 12:9. May grace. Tama ba? Sapagkat sinabi ng Panginoon sa akin, sinabi, sapat sa iyo ang aking biyaya. Amen? Sapat ba? Hindi nagkulang si Lord. Sapat. Sapat. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa inyong, may kahinaan ka ba? May kahinaan ka? Sabi ni Lord, sapat ang biyaya ko. At mula sa kahinaan mo, lalabas dyan ang kapangyarihan ko. Sabi niya rito, no? Kaya buong galak akong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Pinagmamalaki niya pa. Bakit? Nang sa gayon na lagi kong nararanasan ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Kaya in your weaknesses na sinasabi natin struggle, yan naman ang pagkakataon kung kilala mo si Kristo, ipapamalas niya ang kanyang kapangyarihan. Why? Because you belong into the kingdom that cannot be shaken. Your King is worthy of praise. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Masyado kayo seryoso. Pero alam nyo, magiging asset kayo ng sanctuary of the Most High God kapag ginawa nyo ang bagay na to. Maaring yung kapatid mo, pamilya mo, panalangin mo gagaling. Magkakaroon ng miracle ang buhay mo. Because of what you have in the Spirit of God. Nagdesisyon ka, dinisiplina mo sarili mo. Amen ba? You give time to prayer. And your life ay inihandog mo sa Panginoon. Ulitin ko to kapatid ha. No secret. No shortcut. Give your life to the Lord. Upo. Pwede ba kita, ilang beses ka nagbabasa ng Bible? Sa totoo lang. Baka dito na lang sa church. Nakakinig ka, pero di ka nagbabasa ng Bible. Ano mo kakausapin? Si Lord, Word of God is so powerful to give you breakthrough. Sabi ni Job dyan, no, nakilala niya sila, sabi ni Job, ang salita ng Diyos higit pa sa pagkain kong natural. Amen? Mas hinahanap ko ang salita ng Diyos kesa sa milk tea, kesa sa barbecue, sa kanin. No? Kasi mga kapatid, ang bibili sumama niya pagkainan eh. Totoo lang, I say the truth. Amen? Yayahin mo sa fasting, di mo makita. Yes, I say this. Yayahin mo sa prayer, hindi mo makita. No longing. No longing. Amen. Sabi ko, nag-ano kami ng prayer tuwing umaga, wala akong nakikitang kabataan eh. Ooh. Don't watch prayer. Kala nyo lang, bagay na yan, pero pinalalakas tayo. Hinahanap mga tao, gagamitin niya eh. Naghahanap siya. Sabi ni Pastor Tony, naghahanap siya ng mga worker na may puso at gusto niyang gamitin. Remember, we are on the last days. Amen? Yun na nararapat, kapatid.
Huwag niyo sayangin ang araw at buhay ninyo bilang ni Lord dyan. May kausap ako? Saan mo ba wini-waste yung time mo? Parang pera, yung time mo parang currency yan eh. Kung mahilig ka sa mga bagay ng mga gadget, na ano lang. Pero yung time mo, binibigay mo kay Lord, nasa mahalagang bagay yan. Mahalaga yun, binibigay mo. Yung time mo kay Lord, binabayaran mo. Yung bagay na mahalaga. Hindi kayong gastos na ng gastos pag may pera ka. That's the time. Kaya saan mo binibigay yung time mo? Amen? Paliliwanag ko lang uli, malapit na po tayo matapos. Sabi ni Lord, laliman mo pa, anak, dahil marami pa siya ipapakita. Tinext ako ni Ming eh. Sabi sa akin ni Ming na, nung pinagpipray ka ni Pastor Tony, Pastor Felix, nakita ko at sabi ni Lord sa akin, marami pa ipapakita sa'yo. Lumalim ka sa Panginoon. Kilalanin mo pa si Lord. Amen? Naalala ko sinabi ni Jesus. Sabi niya kay Peter, launch into the deep. Are you with me? Are you with me? Launch into the deep. Sabi niya, dahil sa sinabi mo, sabi ni Peter, wala kaming huli, pumunta sila sa malalim. Walang isda nung oras na yon, in a natural way. Pero nung ginawa nila, sinunod nila ang Panginoon, there is power in the Word of God. At magiging powerful ang Word ni God when you obey. Iba sa atin kasi Word of God lang, maganda naman, tinanggap mo Word. Ang ganda ng Word of God, ang ganda, oh, ganda. Do you obey? Mas powerful yun. Amen? When you obey, mas powerful. They obey God. They obey God. Yung manifestation ng Word of God is in your obedience. Amen? Kasi kahit may Word of God ka, ang gaganda. Pag hindi mo naman sinusunod, it will cost you nothing. Word lang yun. Umobey sila, tapos nakahuli nila. Walang isda nung panahon na yun. Grabe. Ano sabi? Tumawag pa sila, ang daming isda. Amen. Net breaking, boat sinking. The blessing of the Lord. Amen. If you want revival, it's up to you, kapatid. And let this word tumanim sa puso nyo. Titing ko to, lumalim ka kay Lord. It's time for you to seek God. To seek His will. Amen? Are you with me? Sabi ng Luke 6:47. Go with me in Luke 6:47. Hallelujah. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahintulad ng taong lumapit sa akin. Si Jesus na nagsasalita. May sasabihin si Jesus, ha? Sasabihin ko sa inyo, sabi ni Lord. Kung ano yung klase, anong klaseng tao kahintulad ng taong lumapit sa akin, nakinig at sumunod sa mga sinasabi ko. 3, lumapit, nakinig, sumunod. Are you with me? Nag-example si Jesus. This is the key. Jesus saying, eto sasabihin ko sa inyong sikreto. Yung taong lumapit, nakinig, at sumunod. Are you ready? Amen. Si Lord lang nakakaalam yan at ikaw. Sabi niya rito, verse, katulad siya ng isang taong humukay. Hello! Humukay! Go into the deep. Make this impact to your life, a relationship with God. May gagawin ka eh. Humukay siya. Humakay ng hindi basta mababaw lang. Humukay, nagbasa ng Bible, nagpray, nagfast, humuhukay. Lord, let me know you. Let me follow you. Hukay. Humukay, sabing gano'n, nagtayo ng bahay sa pundasyong bato kay Lord. Nang bumaha at dinaanan ng malakas ng agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Unshakable kingdom. Because of the foundation, Jesus Christ. Inilagay ang foundation, pero may ginawa siya. Lumapit, sumunod, naghukay. Amen?
Sabi mo sa katabi mo, naghuhukay ka ba? Ano hinuhukay mo? An example ko to baka kasi may nagtatanong na sa'yo, Lord, ba't hindi ako ginagamit? Lord, bakit alipit pa rin ako ng kasalanan? Ba't hindi ako makasunod sa'yo? Lord, ba't palagi ako late? Lord, bakit ba't di ko magawa to? Hindi mo naman talaga magagawa unless God will give you the strength. Amen? Lord, bakit ganito to? Kaya na shakeable yung ano mo, lalaki na yayanig yung ano mo. Nagugulo isip mo, hindi mo alam ang gagawin mo. Pero yun yung tulad, sabi ni Jesus, naghukay. Ito yung katulad ng Kristiyano, naghukay. No, inilagay ako. Sabi ng verse, ito na may isa, 47, ngunit ang nakikinig. Nakikinig ba kayo? Pwede kayo makinig eh. Ngunit ang nakikinig, sinasabi ko, pero hindi naman ito sinunod. Ay katulad ng isang tao nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Nang bumaha, dinaraanan ng malakas na agos sa bahay. Nagiba ito ng lubusang nawasak. Ayokong mawasak. Amen. Kayo, nakikinig kayo ngayon. Pero dalawang klase yung ilalagay ko sa inyo. Kayo ba'y sumunod, naghanap, o kayo nakinig lang? Pero hindi nilagay si Lord. Mas mahal pa rin ang sarili niya. Basag ka pagdating. Kaya pag dumating ng pagsubok sa'yo, hindi ko na alam gagawin. Lord! Kukunin mo na ba ako, Lord? Hindi ko na alam. Pero pag alam mo, sa buhay mo, kilala mo ang Diyos. Lord, hindi ako kaya nito. Because you are my God. You are my King. You never leave me, nor forsake me. Amen. Hello! Can we give clap offering to the Lord Jesus Christ? Tingin kayo sa akin, maiksi lang ang buhay. Sumunod ka na kay Lord. Unang hayaang magkaroon ka pa ng sakit. Unang hayaang magkaroon ka pa ng matinding problema sa pamilya mo. Allow the unshakable kingdom of God into your life. And there's no way this night, sinisigaw ko, have intimate relationship with God. Huwag mo sanayin ang mind mo na tamad. Unless the enemy will take advantage of you. Sana sa gabing ito, sabihin mo sa sarili mo, simula ngayon, babasahin ko ang Biblia. Are you with me? Simula ngayon, kauuhawan ko ang Panginoon. Dahil kapag yan ang ginawa mo, nakasisigurado ka, hindi ka kaya ng kaaway. Amen. Kapag yan ang ginawa mo nung unang-una kang sasamba sa church. Kapag yan ang ginawa mo sa una, gustong-gusto mong umattend ng services. Pag ganyan ang ginawa mong pundasyon sa una, gustong-gusto mong magpagamit kay Lord. Hindi na kailangan ng paliwanag ng iba dahil mismo ikaw umupo ka sa paanan ng Panginoon. And He will strengthen you. Here, this is a good message, but this is a bad message pag hindi mo pa rin ginawa. Hindi na namin problema yan. Amen? Hindi na problema ni Pastor Tony yan. Lagi nagpapaalala sa inyo yan. Nasa inyo na. But we are here on church. Hindi kami ang magpapaganda ng buhay nyo, hindi ang sanctuary. Si Jesus Christ. Upo sa Kanya. Napapakinggan ako ng anak ko. At sinishare ko yan. Upo. Kahit nasa CR ka. At magbababa ka. Panginoon, salamat sa biyaya. Hindi ka nawawala sa presensya ng Panginoon namin. Alam niyo ba ang pinakamaganda makipag-usap sa Lord? Ang pinakamaayos makipag-usap sa Lord? Ayun, nag-iisa ka. Amen? Yung nag-iisa ka, yan ang pinaka-the best.
Kahit nag-aayos ka ng paninda mo, nagluluto ka, Lord. Woo! Sabi mo ganito, sabi mo ganito, sabi mo ganito. Amen! Kasi kapag wala ka kay Lord na nag-iisa ka, yari ka rin kay Satan. Amen? But God loves you. Amen? This night, if you want revival, give love to the Lord. Remember the word of God. Pakinig kayo sa akin mga kapatid. You shall love the Lord with all your heart, with all your mind, with all of your strength. You shall love the Lord. That's the first commandment. The second commandment, tulungan mo yung mga kapatid, kaya nag-ano tayo, magkakasama rito. Wala sarili mo dyan. Mahalin mo si Lord. At hindi talo o magmahal kay Lord. Gusto mo mga kabataan maging pagpapala ka sa pamilya nyo? Speak to God. Gagawin kanyang professional. Ministry natin mga kapatid, gusto nyo maging maayos sa mga anak ninyo, tirap na hirap tayo, speak to God. God is the only chance you have to give good life to your children and to your family, into your transaction, into your business. Jesus, upo. Amen. I pray to God, may makasama na kami ng prayer ng alas 5. Na nagsabi sa amin, pa, sama ako. Amen. Makakita na sana ako ng kabataan ng alas 5. Dahil mga batugan to kong gumising. Pero sacrifice yun, amen? Baka mabigla ako, biglain ako ni Joseph. Sama ako sa alas 5 nyo. No, biglain ako ni Joseph. Kasi gusto ko maranasan ang apoy ni Lord. Gusto ko maranasan yung panguna ni Lord. Kasi alas 10 ako nagigising eh. Sacrifice. Amen? Upo. Upo. Amen? Na nakikipag-isa. Look for your ministry. Hindi kayo rito lumabas sa may ministry si Lord sa inyo. Para malaman nyo yung ministry nyo, kausapin nyo si Lord. Read the Bible and let this word nourish you. Bring fire to you. And that is revival. Kapatid, baka medyo stuck ka na. Baka medyo ang paglilingkod mo, sapilitan na lang. Kailangan mo ng revival. Amen? And God is here this night. Speaking to you. Speaking to us, even in me. Kung sino man ang dapat paglingkuran ng tama at totoo, walang iba ang Panginoon. Hindi natin siya maluloko. He's a true God. Give Him the true service. Offer your life. A sacrifice to Him, holy and acceptable. Amen? Amen! Walang natalong naglingkod sa Diyos. Ang ganda ng future mo pag si Lord ang lagi mong kasama. Napakaganda, sure. Sure, amen? Hello! Kaya we are calling, hallelujah. Baka may ministry kayo ng apoy ng panalangin. Naghahanap ako ng prayer warrior. Kailangan ng church yan, amen? Dahil may inihanda ang Lord sa sanctuary of the Most High God. Amen. Greater anointing. Greater manifestation of His glory. Amen. At yung mga anak ng Diyos na hindi nayayanig. Dahil nasa Panginoon siya. Nasa kariyan ng Panginoon. Are you with me? Tayo tayo. Can we ask the Holy Spirit? Can we lift up our hands? So karabaya. Na yeah. Lord, we need you, oh God. Lord, we pray. Can you open up your mouth and give thanks to the Lord? Hallelujah. Sige, kahit magbabulaf ka. Let the Spirit of God. Sabi ng Panginoon, He will baptize you with fire. Come on! He will baptize you with fire. Speak the word. Ora balaki bara shatara kandareke. Speak it out. Come on. Hallelujah. There's something in your heart moving. There's something in your heart. Hallelujah. Moving in this place. And it's getting greater. It's getting greater. Come on.
Sige, open mo lang kahit hallelujah lang yan. Sige, sabihin mo kay Lord. Ukarabaya sa talebe. Be strengthened, O Manamasande Labaya. This is the word of God. Anak, akin ka. Hear this. I just want to express the prophecy or the word from the Lord. Ikaw, anak, akin ka. Walang sino man makakaagaw sa akin sa'yo. Hawak kita, ako nagtalaga ng buhay mo. Ibigay mo sa akin ang ligaya mo. Ako ang buhay mo at wala nang iba. Ang mundo walang maibibigay sa'yong mabuti. Ngunit ako ang Diyos na tumawag sa'yo. Hinihingi ko ang buhay mo, anak. Hinihingi ko ang buhay mo, anak. Unahin mo ako. At lahat ng bagay ay idadagdag ko sa'yo. Ako ang Diyos na tumawag sa'yo. Ako ang Diyos na humirang sa'yo. Ako ang gagawa sa'yo. Ako ang kikilos sa'yo. Lumapit ka. Lumapit ka. Aking anak. Kilalanin mo ako. Ako ang pumili sa'yo. Ako ang umirang sa'yo. Ako ang nagpatawad ng mga kasalanan mo. Nililinis kita. Minamahal kita. Sa'kin ka lang, anak. Sa'kin ka lang, anak. Purihin mo ang ngalan ko, hanapin mo ang mukha ko, hanapin mo. Ako ang Diyos mong buhay. Ako ang Diyos na di nagbabago. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos na makapangyarihan. Akin ka. O akin ka. Ako ang gagabay sa'yo. Ako ang bubuhat sa'yo. Ako ang mundo mo. Ako ang buhay mo. Ikaw ay akin. Ikaw ay akin. Ako'y naghihintay sa pag-ibig mo. Ako'y naghihintay sa piling mo. Nais kong makasama ka, makasalimuha ka sa aking presensya, sa aking mga salita. Ako ang Diyos na buhay, nagmamahal sa'yo. Ang aking mga matay nakatuon sa'yo. Di ka pababayaan at di ka iiwan. Ako ang iyong Ama. Ako ang iyong Diyos. Lumapit ka. Babaguhin kita. Itataas kita. Gagamitin kita. Lumapit ka. Hanapin mo ako. Kilalanin mo ako. Hinihintay kita. Father, right now,
Let there be a revival in this place, oh God. Let every heart be burned with the Holy Spirit, Father. We are your people, Father. Alam ko, malaki ang tawag mo sa sanctuary of the Most High God. At ang mga taong ito'y piniprepare mo, Panginoon, to depend on you, to trust in you. Right now, be strengthened. Pinasasabi po ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Huwag kang madismaya. Ako ang Diyos na tumawag sa'yo. Ako ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Hindi ako magkukulang sa iyo. Hindi ako magkukulang sa iyo. Lapit at umupo ka sa akin. Lapit at umupo sa akin. Buksan mo ang aking mga salita at may papahayag ako sa iyo. Ang tagal na kitang hinihintay, anak. There is greater anointing I would like to give to you. In your ministry, in your family, in your school, sa trabaho mo, sa transaction mo, naghihintay ko, I want to give you word that will glorify me, that will scatter all the works of the enemy, that will paralyze all the work of the enemies. I give you my word, and my kingdom is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kura de sheke barabasanda. Father, we surrender to you right now. Panginoon, right now we surrender. Alisin mo sa amin ang mga bagay na makalaman. Alisin mo sa amin yung mga bagay na makamundo. We belong to you, Jesus. We belong to you, Lord. You are our world. Your kingdom and your righteousness. Move right now. Hure de sekarabasande. Can we lift up our hands again? Hallelujah, Panginoon. Lord, nananalangin kami sa gabing ito. Wisikan mo kami ng iyong banal na dugo. Sprinkle us with the precious blood of Jesus. And make us clean by your word right now, O God. For we are redeemed, justified, glorified by the blood of Jesus. We are your people, Father. Humihingi rin kami, Panginoon, na kapatawaran sa mga pag-waste ng time. Sa mga bagay, no Lord, na hindi ka namin na priority. We surrender it to you, Father God. But this time, Lord, we are praying for a breakthrough. In the power of the Holy Spirit. Come on, in the power of the Holy Spirit. There's power of the Holy Spirit. There's rising fire in you. There's rising fire in you. There's a new wine. There's a new wine. A new wine. Hallelujah. A new wine na binibigay sa iyo ng Panginoon. Come on. Change into a new wineskin. Let the wine of the Lord through you. I will use you in my kingdom. I will use you in my kingdom. You are a part of my kingdom. I will use you. I will use you, says the Lord. Arise. Arise, stand out with me. Have my word. Ngayon po may nangyayaring paglagos ng banal na espiritu sa inyong puso. Ngayon po may ginagawang ministeryo ang Lord sa inyo. There's a new ministry na medyo kauuhawan mo to at gusto mo magpagamit kay Lord. There's a new anointing. There's a new level of anointing right now as the Holy Spirit is moving. Huwag mong sasabihin na pinabayaan ka ni Lord. Sa oras na to, if you surrender, the Lord is moving and imparting to you greater things. Greater things. I know my plans for you, my son and daughters. Plans to prosper you, not to hurt you. Plans to give you a good future. I, the Lord, declare it. I'm gonna bless your life. I'm gonna bless your life. A flowing of blessing will come to you. From glory to glory. From glory to glory. From blessing to blessing. Come on. Ura dese. Let the fire of God come through you. Hindi
Hindi ka ordinaryong tao, hindi kita kinalilimutan. Tayo lang, gagamitin kita. Gagamitin kita for my glory. Urades satarakabarakaw shakarabashande. Yekaradese. Be filled. Be filled. There's a fire in you. Be filled. There's a fire, a new fire. There's a new fire working in your spirit right now. Oh, sarabakan. Surrender it to the Lord. Just surrender. Mamaya po, kausapin niyo si Lord bago kayo matulog. Give it to the Lord. Sabihin natin kay Lord, it's now the time. Let the sons and daughters of God to be revealed in this church. A children who led by the Spirit and love to worship and love to work in the kingdom of God. Father, marami pong salamat. Alam ko ikaw ang nangungusap sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, ikaw na po ang makipag-usap sa kanila. I know personally, God, na may nangyaring quickening sa aming puso. Wala kaming ibang Diyos, Panginoon, kundi ikaw. Panginoong Jesus, na nagbigay ng buhay sa amin. Lord, narito po ang buhay namin. Teach us to humble ourselves before you. Teach us, Lord, everything, Father, for your glory, Father God. Change our mind. Change our perception. Change our heart. Na ito'y laging lumapit sa iyo. O tarasike. Lord, sasamantalayin ko na rin po, Lord. Kung meron po mga kapatid dito na may mga sakit karamdaman, Lord, right now, in the name of Jesus, the Holy Spirit is moving, Father God. Hallelujah. Kapatid, kung meron kang parte ng katawan mo na masakit, ilagay mo yung kanang kamay mo. Ilagay mo yung kanang kamay mo because that is the kingdom of God. Oh, let there be healing. Let there be healing. Let there be healing. Sakit ng likod, sakit ng kasukasuan, sakit ng katawan. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, we bind you in Jesus' name. Let there be healing inside our heart. Let there be healing inside our mind and our hearts, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. Kung meron man nagpapabigat sa aming mga kapatid, nagpapahirap, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, oh Lord. You paid it out 2,000 years ago, God. By your wounds, by your stripes, we are healed. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Salamat po at lalabas kami rito sa gawaang ito. We will never be the same again, Lord. Because of your presence. Because of your desire, Lord. Salamat po, Lord. Mahal na mahal mong sanctuary of the Most High God. From our pastor, Pastor Tony, down to the members, Lord. You have a good, Lord, may plano ka, malalaki. Mga bagay, Lord, na tatawagin mo sa iglesyang ito. And we thank you for that. All the glory belongs to you this night, Father God. For your words, for your spirit, and for your anointing, Father God. All these things, Lord, we give glory to you. We give honor to you. And in the mighty name of Jesus, we bring back to you the glory alone. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen.